Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong lumabo sa ngayon ang pag-asang mai-refund ng mga telco o telecommunications company ang 20 sentimong refund sa kada text na umano'y sobra nilang nasingil. At yan ay matapos pigilan ng Court of Appeals ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC na pinasosole ang sobrang singil ng mga telco sa mga text. Ang halaga ay aabot na raw sa mahigit 7 bilyong piso. Nakatutok si Salima Refran. Wala pa ring linaw kung mababawi nga ba ang umano'y sobrang singil sa text ng mga telecom companies sa mga consumer. Pinigil kasi ng Court of Appeals ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC para i-refund ang 20 centavos na sobrang singil sa kada text. 60 araw na TRO ang nilabas ng Court of Appeals sa bisa ng petisyon ng Digital Philippines na iginigit na iligal at wala umanong basehan ng utos ng NTC. Sabi ng Digital, kapag naipatupad ang text refund, mas malaking problema umano magiging epekto nito. Ang National Telecommunications Commission, sinabing temporary setback lamang daw ito. Magkikipag-ugnayan daw sila sa Office of the Solicitor General para sa hinihingi ng Court of Appeals na reply sa loob ng 10 araw. Yung order ng Commission na pagbaba at pagbaba ng interconnection charge dapat maramdaman ng consumer. Yun lang po yun. Yun po yung naging desisyon ng Commission na alam ng Commission na tama. 40 milyong text ang naipadadala sa magkakaibang network kada araw. Kung sobra ng 20 centavos ang singil kada text, papatak na 8 million pesos ang sobrang singil ng mga telco bawat araw ayon sa NTC. Kaya umabot sa higit 7 bilyong piso ang dapat isauli ng mga telco sa consumers mula pa nang iutos ng NTC ang refund noong December 2011. Sa naging desisyon noon ng NTC, binabaan ang interconnectivity charge ng mga telcos. Mula sa 35 centavos, naging 15 centavos ito kada text. Pero ang 20 centavos na nabawas, hindi naman dineskwento sa pisong singil sa text sa mga consumer. Ang i-refund, sinisingil mula pa noong December 1, 2011. Bukod sa refund na 20 centavos per text message na overcharge rate, pinagbabayad din dapat ng NTC ang mga telco ng 200 pesos kada araw na multa hanggat hindi sila sumusunod sa niutos na refund. 20 centavos per text yun eh. So depende sa volume. Kung malaki ang volume mo, marami, malaki. At kung sa isang araw, 100 ang pinapadala mo from one network to another, then yung 20 centavos times 100 yun. Pero bago maging epektibo ang TRO, kailangan magbayad ng Digital sa Court of Appeals ng kalahating milyong pisong cash bond. Wala pang komento sa ngayon ng Smart at Token Text habang di pa nila nakukuha ang kopya ng resolusyon. Tumanggi naman magbigay ng komento ang Globe. Ang ilan sa mga subscriber na aming nakausap ikinagulat na may dapat pala silang refund na matatanggap. Kaya di daw nila iniinda ang TRO. Okay lang, nakalinya naman, di naman mararamdaman yun eh. Nakalinya ka kasi. Oo. Kaya dead ma lang. Wala yun, wala. Yung process niyan matagal talaga. Mahirap. Mahirap talaga. Pero ang karamihan, ikinainis ang TRO sa refund. Hindi yun tama kasi dapat ibalik sa mga tao yung kung ano yung nararapat. Lalo na ngayong panahon na to, yung 20 centavos, isipin natin maliit lang yun pero malaking bagay siya. Nagbayad sila ng certain amount. So sobra. Dapat kung ano yung dapat na makukuha natin in return, ibalik nila sa atin kasi we deserve it. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.